church natin ay 68 years old na. Palakpakan naman natin si Lord dyan, no? Kung tayo po 68 years na, ngayon, actually po, more than that, yung taon po ng buhay ng GTC. Bakit po? Kasi po, yung 68 years, binilang lang po yan magmula po nung ma-register sa SEC ang church. Pero bago pa po ma-register, siyempre po may ilang taon pa muna na nag-umpisa yung church. Kaya kung tutuusin, ay more than 70 years old na po yung church natin. No? Na nagpapakita na pag ang Panginoon nagtayo, mananatiling buhay. Amen? At kahit patanda ng patanda ang church, pabata ng pabata tayo. Amen ba? No? Kikita nyo, ang dami nating mga kabataan dito, no? At hindi nanghihina ang church, patuloy na lumalakas at paganda ng paganda at papogi ng papogi ang mga members. Amen? Charot, no? Pero di nga, no? Si Lord po mabuti sa GTC. This is our 68th year na at okay, no? Ang word, ang verse na binigay sa atin ng Panginoon para sa ating 68th year na dadalhin natin sa mga susunod pang mga taon. Pakibasa nga yung theme natin, come on, yung kulay blue doon. Pakibasa ng malakas. Redeeming the time. Redeeming the time. Na ang ibig sabihin yan, pag sa mas mababaw na English, sabi niya ay making the best use of the time. Okay? Pero sa lumang English, makikita nyo ito sa King James Version, pinakaunang translation sa English ng Bible. Pakibasa nga ng malakas, redeeming the time because the days are evil. At yun nga po yung ating ipapamuhay sa mga susunod pang mga taon. Pero ngayong araw na to mismo, gusto ko munang pagbulay-bulayan natin yung salitang redeem. Pakisabi ng malakas, redeem. Ano bang ibig sabihin ng redeem? Sige nga, ano ang una nyong naiisip pag naririnig nyo ang salitang redeem? Cebuana Luwilier. Yan. Ano pa ba? Villarica, Pontiac. Di ba kapag sinabing redeem kasi, ang Tagalog niyan, tubos. Tama? Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing redeem, bakit ganon? Redeeming the time. Paano yun, pastor? No? Bakit yun ang ginamit na salita? Kasi po, sa wikang Grego, kung saan isinulat ang New Testament, kung talagang itatranslate mo yon ng saktong-sakto sa English, ang lalabas talagang salita, redeem. Pero pag pinababaw mo na yan, make the best use of the time. Pag pinababaw mo na yung English. Pero yung English nga niya, redeem. So ano pa ba ang ibig sabihin ng redeem? Yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon base dito sa mga verses na kasama ng verse na yan. Okay? Unang-una, gusto kong makita ninyo na kapag sinabi muna na redeem, ang isa sa ibig sabihin niyan maliban sa tinubos ay to buy back. Bilhin uli. Pwedeng nabenta. Tapos, mabawi. No? Sinong may mga gustong mabawi sa buhay dito? Hello? Come on, sinong may gustong mabawi? No? Tapos, kapag po sinabi rin na redeem, ibig sabihin, retrieve. Pakisabi ng malakas, retrieve. Okay? So, isa pala talaga sa ibig sabihin ng salitang redeem ay bawi. Pakisabi po, laban. Yan, okay. So number one, yung muna, gusto kong pag-usapan natin, redeem means bawiin. Pakisabi po, bawiin. Anong babawiin? Bawiin ang oras. Anong ibig sabihin yan? Di ba ganito, meron tayong mga sinasabi minsan na magbabawi ako. Halimbawa, Pastor, ilang araw na akong puyat. Hindi ako nakakatulog. Magbabawi ako. No? Okay? Oy, wag dito. Pakigising yung katabi. Baka mukhang natutulog. Ayaw sumagot eh. Nagbabawi. Hindi nga. Pag po sinabing, ikaw puyat, di ba? Yan ang ibig sabihin nun, matutulog ka ng mahaba. Right? Right? Pag sinabing, ilang araw na akong walang kain, hindi ako nakakakain, magbabawi ako ng kain. Okay? So anong ibig sabihin nun? Mag-a-only rice, mga 5 plato, ganyan. No, bakit? Kasi nga mayroong binabawi. Pag sinabing bawi, hindi naman kasi talaga mababawi pa yung nakalipas na oras, yung nakalipas na araw. Kasi hindi na mapapabalik yun eh, tama?
Kaya lang, pag sinabing magbawi, yung sana nagawa mo noon, nagawa mo kahapon, kaya lang hindi mo nagawa, babawiin mo ngayon. Kaya halimbawa, nagbabawi ako ng tulog. Kung normal na tulog mo, 8 hours, tapos ngayon dahil gusto mo magbawi, siguro matutulog ka ng mga 14 hours, 15 hours, di ba? Kasi nga nagbabawi ka ng tulog. Maliwanag, mga kapatid? Ngayon, ano ba ang babawiin natin? Balikan natin yung chapter 5 ng Ephesians, no? Kasi gusto kong makita ninyo, binasa natin yung verse 16, titignan natin yung naunang mga verses. Tignan natin ang verse 8 hanggang sa mga sumusunod. Pakibasa nga ng malakas. Sige, come on. Come on. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Pansinin nyo yung dalawang importanteng salita. Dati, saka ngayon. Right? Dati, saka ngayon. So, anong ibig sabihin nun? Dati, ito yung buhay natin, nabubuhay tayo sa kadiliman. Ngayon, maaring ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, redeem the time. Ang ibig niyang sabihin ay, kung dati, puro kalokohan, sa kadiliman tayo, kasalanan yung ginagawa natin, magbawi naman tayo. Ngayon, mabuhay na tayo sa liwanag. Amen? Amen? Pwede ba yon? Kung gaano karaming kalokohan na gawa mo dati, lalagpasan mo pa ng kabutihan ngayon. Pwede ba? Hello, pwede ba yon? Diba? Ituloy lang muna natin pagbabasa. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9, sabayan nyo ako, come on. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Verse 10, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sige, tuloy-tuloy lang. Verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ito yung mga dating gawa, sabi niya. Tapos, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Verse 14, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagin ka ni Kristo. Pakitingnan nyo katabi, pakisabihan, oy, gising. No? Bumawi ka na, bago ka bawian ng buhay. No? Dapat talaga nagbabawi tayo. Amen? Bira, sabi niya, tagal mo ng tulog spiritually. No? Uy, tumayo ka naman dyan, gumising ka na. No? At kinakailangan mabuhay ka na ayon sa gusto ni Lord. Amen. Tapos verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16, ito yung sa English kanina. Sabi niya sa Tagalog naman, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Sa English nga, redeeming the time because the days are evil. Nabubuhay tayo sa masamang panahon. Sabi niya, ano ang dapat mong gawin? Gamitin ng tama ang bawat oras mo sa ibabaw ng mundo. Magmula ngayon. Amen. Sabi niya, may dati. Sige, dati na yan Tapos na yan Wala ka na magagawa doon. Di mo naman na mababalik yun Right? Kung ano man mga nasabi natin dati, ano mang mga nagawa natin o hindi natin nagawa, lahat ng yun, lumipas na Anong gumagagawa natin? Kaysa manghinayang ka ng manghinayang, kaysa regrets ka ng regrets, kaysa naninisi ka ng sarili mo kung sino-sino sinisisi. Ano ang mas dapat ngayon gawin? Magbawi ka, hindi sa pamagitan ng paninisi na nakaraan, kundi ayusin na raw natin yung ating kasalukuyan. Amen. No, so yun ang isang ibig sabihin ng redeeming the time from wickedness. Ano raw? Pag sinabing bawiin ang oras from wickedness. Pag isabi na malakas, from wickedness. Okay, mula sa kasamaan, magbawi daw tayo. At palitan natin ng kabutihan yung ating mga buhay, punuin natin ng kabutihan, punuin natin ng mga gawa ng liwanag. Interestingly, nitong nakaraang Wednesday, anong mayroon ng Wednesday? As Wednesday. Di ba? Alam nga namang as Thursday. Diba? Hindi nga may as Wednesday, tama? Pero, maliban sa as Wednesday, ano mayroon?
Valentine's Day, no? Na-realize ko na, magkasabay pala. Kasi nagpunta kami ni Mami Weng sa SM nung araw na yon, may bibilhin. Tapos, nag-date na rin kami. Kumain kami sa Jollibee. No? Hindi, joke lang. Hindi, may binili. Tapos, nagbirinda lang ako. Balik kami rito kasi nga may gawain pa rito nung gabing yon. Anyway, pagdating doon, siyempre, dami-daming tao. Dami-daming mga nagdi-date eh. No? Tapos, una kong nakita, yung mga tao na ibang nakakasalubong namin, may mga krus dito. No? Tapos, pangalawa na makikita mo, ang daming partner-partner. No? Ang daming mga halata mo lalaki at babae na magkasama, na mukhang mga magbo-boyfriend, mga mag-girlfriend, mag-jowa, no? Mga magkakasama doon sa SM. No? Saka ko, na-realize ko, magkasabay pala ang Valentine's Day saka Ash Wednesday. Ngayon, kung magkasabay sila, ba't ko pa sinasabi to? Ito, tanong ko sa inyo ano ang dating sa inyo nung bagay na yon? Ano ba yon? Perfect combination o awkward combination? Hello? Sino sasabi, perfect combination yan, pastor. Maganda yan. Ash Wednesday, tapos Valentine's Day. Magsisimba muna sila bago sila mag-date. Wala sila maiisip na gawing kalokohan. Di ba? Pwede, tama, pwede. So, perfect combination. Oo nga naman, may cross ka nga naman dito. Tapos bigla kang papasok dito. Nakakahiya naman talaga. Tama? Tama? Nakakahiya kayo. So, maganda, perfect combination, paalala. Right? Magandang paalala. Pero, awkward combination, kung pagkatapos mo nagpa-cross dito, tapos pumasok ka dito. Napaka-awkward na combination nun. Tama? Hello? Mga kapatid, no? Kasi nga, kaya ko nasasabi yan, alam ko, halimbawa, isa kasi sa mga may-ari ng mga maraming mga motel dito sa Pilipinas, no? Dito sa Metro Manila, si Widen King, siya yung mga may-ari ng maraming anito. Ngayon nakakilala siya sa Lord, na born again siya, kaya naging Kabayan Hotel, yung mga motel na yon, no? At kinukwento nila talaga, ang dami talagang kita, no? Ng mga motels na yan. Ang lakas talagang kumita. At, no, yung iba pang mga owners, iba pang mga managers ng mga motel na yan, isa sa sinasabi nilang pinakamalakas ang kanilang negosyo ay sa panahon ng Valentine's. No? Sa panahon ng Valentine's. Bakit? Kasi nga ang daming mga nagdi-date. Now, of course, okay lang kung mag-asawa. Ang problema, marami, mga hindi pa mag-asawa. Walang masama kapag ito ay nasa tamang relasyon, no? Nasa mag-asawa, kaya lang yun nga po ang nangyayari, no? Mga nagdi-date at doon na nga nagdi-date, no? Kaya pag ganoon, hey, nag-Ash Wednesday, tapos nag-celebrate ng Valentine's Day at may ginawang kalokohan, ang tawag doon? Awkward. Come on, di ba? Ang awkward, right? Okay, ngayon, sinasabi ko ito mga kapatid, in the same way, hindi mo nga kasi pwedeng paghaluin yung ikaw, sumasamba sa Panginoon, kay Jesus ka, sumusunod ka, nag-church ka, tapos mayroon kang ginagawang kasamaan. Ang tawag doon, awkward. Amen? Hello, amen? Halika, worship tayo sa church. Mag-worship tayo. Pagkatapos ito, weeds tayo. No? O di hi ka, hindi ko alam kung saan ka lang na-hi talaga. No? Hindi nga, di ba? Halika, mag-church tayo, magsimba muna tayo. Pagkatapos mag-date tayo. Pag nag-date tayo, sa sini tayo, doon sa KKK, kataas-taasan, kadilim-diliman, kasuluk-sulukan. No? O, edi, ano tawag doon? Di ba, awkward? Hello? Right? Di ba? Halika, mag-sell tayo, maglingkod tayo kay Lord. Pagkatapos, pagdating sa trabaho, dami mong kalokohang ginagawa. Di ba? Awkward? Amen? Mga kapatid, so hindi po pwede na ganun. No? Sabi niya, dati yun, dati. Okay, nakarana yun, wala ka nang magagawa para ibalik yung kahapon. Pero ngayon, magbawi ka, tapatan mo ng kabutihan ang buhay mo ngayon. Amen? Okay, tingnan nyo itong verse pa na ito. Sabi niya sa 1 Peter 4. 1 Peter 4, sabayan niyo ako magbasa verses 1 hanggang 3. Come on, pakilakasan. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap, nang siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Okay? Tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Okay? Verse 3, pakibasa.
sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Ano yung mga hintil? Mga hindi kumikilala sa Diyos. Ano yung mga yon? Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay, anong sabi niya ulit dun sa nauna? Sabi niya, sapat na ang panahong inaksaya ninyo. Ano raw? Tama na raw. No? Sabi niya, sapat na yon. Okay na yon. Nagawa mo na yon. Sige, pinapatawad na kita. Sabi ni Lord, pero tanda mo, tama na. Sapat na. No? Pagkitingin ng katabi, pakisabihin, stop na, bebe. No? Magbago ka na. Magpakatino ka na. Amen? Sapat na. Hello? Hello, maliwanag ba? Maliwanag ba, mga kapatid? No? Alam niyo, mahalagang makita natin ito, yung salita, sabi ni Lord, sapat na. Pag sinabing sapat na, okay, sige, nagawa mo na yan. Tapos na yan. No? Wala ka nang, hindi mo na maibabalik yan. Hindi na para you cannot undo what you have already done, pero what you can do is to repent. No? Mag-repent, sabi ni Lord, at huwag mo nang uulitin uli. Dapat sabihin mo, kahit nakakaisa ka pa lang, sapat na. Amen? Kahit yung iba ay po pwedeng may edad na, no, nakakilala kay Lord, so medyo marami-rami nang nagawang kalokohan. No? Sabi ni Lord, sapat na. Paano kung bata pa, pastor, teenager pa lang ako, ngayon pa lang ako nag-uumpisang gumawa ng kalokohan, sapat na? No? Hindi ba po pwedeng magloko-loko muna ng konti-konti dyan? No? Hindi rin po. Sabi ni Lord, sapat na. Basta nakilala mo si Lord, ang sabi niya, sapat na. Amen? Kasi minsan akala natin, kunti pa lang. Alam mo, kahit iisang kasalanan, malaking kalungkutan sa Diyos. Kung nauunawaan natin ang kabanalan ng Diyos, maunawaan nating mabuti na kahit isang kasalanan ay napakalaking bagay na sa paningin ng Diyos. Kung nauunawaan mo ang kabanalan ng Diyos, kahit natingin mo maliit na kasalanan, yan pala ay malaking bagay sa harapan ng kabanal-banalan na Diyos. Amen? Kaya tayo, ano ba ang tinitingnan natin? Kunti pa lang nagawa ko. Maliit pa lang naman nagagawa kong kasalanan. Hindi. Huwag mo yan tingnan mo. Ang tingnan mo ay ang kabanalan ng Diyos. At higit sa lahat, tingnan mo rin ang dugo ni Kristo na nagbayad ng kasalanan mo. Kay maliit o kasalanan mo, malaki ang kasalanan mo, si Jesus na namatay sa krus para sa'yo. Kaya pag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, ay binabastos daw natin ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya mapakunti, mapamarami, ano ang tawag dyan? Ano ang dapat? Sapat na. Pakisabi ng malakas, sapat na. Dapat itigil na raw natin ang paggamit ng ating buhay sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Okay? So bawiin ang oras. Mula saan? From wickedness. Kaya nga sabi niya, kung dati yung buhay nyo, yung katawan ninyo, yung pagkatao ninyo, naging instrumento ng kasamaan, sabi sa Roma. Ngayon, maging instrumento ng katuwiran, ng kabutihan ang inyong mga buhay. Amen? Yon ang pagbabawi. Okay? Pero ano pa? Pagbabawi, saan pa? From wastefulness. Ano yun naman ibig sabihin ng wasteful? Pag sinabing wicked, siyempre masama. Pag sinabing waste, anong ibig sabihin nun? No? Sayang. Di ba? Pag sinabing wastefulness, ano magbawi ka saan? Sa pag-aaksaya, sa pagsasayang ng pagsasayang ng oras. Okay, pagsasayang ng panahon, pag-aaksaya ng ating kalakasan, ng ating buhay. Okay, anong ibig sabihin nun? Of course, pwede mong aksayahin ang buhay mo sa mga masasamang bagay. Pero pwede mo ring aksayahin ang buhay mo hindi lang sa masamang bagay, pwedeng hindi masama pero walang kwentang bagay. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? Okay? Uulitin ko pwede mong aksayahin ang buhay mo sa masamang bagay, pero pwede mo ring aksayahin ang buhay mo sa hindi masama, pero walang kwenta. Okay? Mayroong mga tinatawag kasi na amoral. Ano ba yung amoral? Not necessarily evil, not necessarily good. Kasi kung may immoral, of course, pag sinabing immoral, masama yon. Pag sinabing moral, ano naman yon? Yon ay isang bagay na mabuti. Pero pag sinabi mong amoral, pwedeng good, pwedeng bad, hindi necessary, depende sa gamit, depende sa ginagawa. Tama? Halimbawa, Netflix. Masama ba ang Netflix?
amoral siya. Nagiging immoral, siyempre, pag pinapanood mo, mga masasama. Tama? Pero maayos naman pinapanood ko, Pastor. Kaya lang, pag nagne-Netflix ako, mga 10 episode sa isang araw, haler. No? Pag 10 episode sa isang araw, teka, kung mga 1 oras ang isang episode, ibig sabihin, naka 10 oras ka, wala kang ang ginawang masama, wala kang ang ginawa. Di ba? Wala ka nang nagawa sa buhay. Tama? Ang tawag doon, wastefulness. Are you following? Hello? Tingnan mo pag ikaw nag-press ka lang ng isang video sa Facebook, halimbawa, alam naman natin yung algorithm niyan, di ba? Isang pindot mo, kahit 20 seconds lang dapat yung papanoorin mo, sunod-sunod na yan. If-feed ka na ni Facebook ng isang katutak, hanggang sa mamaya, yung dapat 20 seconds lang, naka 1 oras kang kagaganon. Di ba, naubos ang oras mo. Ngayon, masama ba ang Facebook? Hindi. Kaya lang, dahil sa nagsayang ka ng oras, doon sumama. Hello? Maliwanag ba, mga kapatid? So, oo nga, no? Ano ba yung pinag-aaksayahan ko ng oras ko? Ano ba yung mga bagay na talagang nakapanghihinayang kasi kung ginamit ko na lang sana sa mabuting bagay, edi mas may nangyari pang maganda sa buhay ko. Amen? Di ko alam kung ano na yung mga pinagsasayang natin, ha? Pwedeng nagsayang tayo ng oras sa, yung iba hindi naman high-tech, mga kamamarites, ganyan, no? Pakikipagkwentuhan, o kaya paggagala lang ng walang pinupuntahan, di ba? Yung mga tipong, basta kung ano-anong paglilibang, kung ano-anong mga pinagkakaabalan sa buhay na walang kwentang bagay, ang tawag doon, wastefulness. Alam niyo po, kung hindi tayo nagsasayang dapat ng pera at ng pagkain, isa talaga sa matutunan natin na huwag sayangin ay oras. Yan daw yung kayamanan nating lahat. Yan yung pare-pareho tayo. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, pare-pareho tayo ng oras. Pare-pareho tayong may 24 hours a day. Amen? Sino rito yung feeling, hindi pastor, mahirap lang ako. Kaya ano lang ako, 15 hours a day. No? Ganon? No? Hindi. Mapamayaman, mapamahirap, pare-pareho ng number of hours a day. So, ibig sabihin, ano po tayo dyan? Pantay-pantay. Nasa atin na lang kung paano natin gagamitin. Amen po ba? Hello, amen? No? So, oo nga, no? Dapat pala matutunan kong seryosohin ang bawat araw, ang bawat oras ng buhay ko. No? At, nang sa ganoon, hindi ako maging wasteful at pag-isipan ko, saan ko nga ba best na gamitin yung oras ko? Right? Mas best ba na Facebook ako o nagpe-pray ako? Halimbawa, bago ka matulog mamaya, ano ang best time na paggamitan mo ng oras mo? Hello, manood ako ng TV, pampantok. No? O sige, no? Pero, how about, mag-pray ka, unahin mo ang pagpipray, kung hindi ka pa rin inaantok, manood ka ng TV, at least nakapag-pray ka na. Amen? Hello? Paggising ko ng umaga mamaya, o bukas, ano kaya ang best na gagawin ko? No? Pwede ako mag-devotion, pwede ako magbasa ng Bible, at pag yun ang ginagawa ko, may buti pang idinudulot sa pagkatao ko, right? Kasi magandang pag-isipan yan Kung ako kaya ay yung oras na nauubos ko sa kung ano-ano lang, ginamit ko sa pag-aaral, ano na kaya ako ngayon? Baka doktor na ako ngayon. Di ba? Kung ito kaya ginamit ko sa pag-sideline, sa paghahanap buhay, ay naku, baka ano na ako ngayon Baka dami ko ng pera Pwede yon, right? Ano kaya kung yung oras na ginamit ko kaya sa cell group, siguro kompleto na yung kompleto na yung 1,728 disciples ko, no? 'Di ba? Kasi nga sa totoo lang po, pag nagagamit ng tama yung oras, mas maganda ang nangyayari. Amen. Magbawi. Pakisabi nga magbawi, no? Actually, nitong mga nakaraan, I've been praying, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay, ng kalakasan ng katawan, para makabawi ako sa mga pagkukulang ko nung mga nakaraang taon. Kasi as I look back, alam ko marami akong mga pagkukulang sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko pang makabawi, kaya tulungan mo ako, bigyan mo pa ako ng kalakasan ng katawan at ng buhay para makabawi. Hello, magbawi. Pakisabi ng malakas, bawiin ang oras. O, tingnan nyo, hindi nyo masabi ng malakas. Okay. Bawiin ang oras
Mula sa wickedness and wastefulness. Number 2, na ibig sabihin ng redeem ay sulitin. Pakisabi ng malakas, sulitin. Pakitingnan yung katabi, sulitin na, bebe. No? Bago ka masulot. No? Okay. Tingnan nyo balikan natin yung Ephesians 5:16 hanggang 17 sa English. Okay? Ephesians 5:16 hanggang 17 sa English, sabi niya, making the best use of the time because the days are evil. Tapos verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Okay? So tingnan nyo verse 16, sabi niya, redeeming the time. Tapos yung mga naunang verses, binanggit niya yung mga sari-saring wickedness. Tama? Tama? Tapos dito naman, pagkatapos naman ng verse 16, verse 17, ang sabi naman niya ay, understand what the will of the Lord is. Do not be foolish. Huwag kayong mabuhay na mangmang. Huwag kayong mabuhay na parang hindi nag-iisip. Nang walang guidance ni Lord. Alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ninyo. No? So sulitin. Sulitin ang oras. Para saan? Para sa will of God. Okay? Will of God. Pakisabi ng malakas, will of God. Okay? Redeem the time for the will of God. Okay. Susulitin ko ang oras. I will make best use of the time. Para saan? Sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. Sa totoo lang, importante na tayo guided ng Panginoon. Diba? Ginagawa natin sa buhay natin, will of God. Diba? Tingnan nyo mabuti. Gaano karaming oras sa sasayang dahil sa kaka-eksperimento mo sa buhay, tira ka ng tira, no? Hanggang sa makikita mo, ay, hindi pala will ni Lord. Diba? Di ko naman sinasabing huwag kang magkamali. Minsan nagkakamali, itinutulot naman ng Lord para may matutunan tayo. Diba? Saka may gustong iparanas din sa atin. Pero minsan, diba talagang wala naman lang lesson na kailangan matutunan. Kaya lang, nasayang lang yung oras dahil di mo inaalam kalooban ni Lord. Right? Yung ba, gusto ko tong course na to. O tapos susunod na year naman, gusto mo naman yung course na to. Sino rito sa inyo nakasampung taon ka na sa college? Puro first year. O di ba sayang yung oras? Tama? Mukhang siya na ang aking magiging lifetime partner. No? Kala mo siya na, yung pala sila na. Oh. Inubos mo oras mo sa kapipre, katitingin, kachicheck ng kanyang account. No? Yung pala, hindi na siya available. Hindi nga, di ba minsan, doon pa lang pag-iisipan mo, kung hindi ka guided ni Lord, ang daming oras na nasasayang. Tama? Tama? Gusto kong pasukin tong trabaho na to, tong negosyo na to. Sige, tira ka ng tira, hindi ka humihingi ng guidance. Mamaya makita mo, ang dami mo nang nasayang. Hindi ka lang nagsayang ng oras, nagsayang ka ng pera. Right? Sa totoo lang, importante, alamin natin ang kalooban ni Lord sa buhay natin. Amen ba? Pero hindi lang yan yung kalooban ng Panginoon tungkol sa mga personal natin. Ang sinasabi sa verse na to, understand what the will of the Lord is. Unawain nyo, ano ba kalooban ni Lord? Ang ibig niya sabihin, ano ba ang kalooban niya? Paano ba kayo dapat mabuhay? Doon kayo mabuhay, sabi ng Panginoon. Mabuhay kayo na may pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Na tama, asikasuhin natin yung mga pangangailangan natin, yung buhay natin sa mundong ito, pero dapat din po na nagbibigay tayo ng panahon hindi lamang para sa bagay sa mundong ito, kundi para sa pangwalang hanggan. Kasi, mga kapatid, ganito ha, ang buhay, whether you like it or not, mayroong time, mayroong sphere of time, mayroong sphere of eternity. Ano yung sphere of time? Ito, sa ibabaw ng mundo, tayo ay sakop ng oras. Tama? Time-bound tayo dito sa buhay na ito. Time-bound sa mundo. Pero sa langit ay walang oras. Eternity ang mayroon doon. Hello? Ano ang ibig sabihin ng eternity? Forever present. No? Forever present. No? So pag sinabing time, limitado tayo. May pasimula, mayroong katapusan. May kasalukuyan. Tama? That is time. Pero iba ang eternity.
Ang eternity, andun si Lord. O ngayon, ganito, nabubuhay ka dito sa time, tama lang asikasuhin mo yung mga bagay na kailangan dito sa time, pagkain, pag-aaral, ganyan, pamilya, asikasuhin mo yan. Pero huwag kang hanggang dyan lang kasi mayroong eternity. Na balang araw, lahat ng nagawa natin dito sa sphere of time, iiwan natin lahat, papasok tayo sa sphere of eternity, ang tanong, may nadala ka ba doon? Meron ka bang maiuuwi sa eternity? Kaya nga dapat tayo sinusulit natin ang ating panahon, hindi lang para dito, kundi para sa pangwalang hanggan. I don't know kung nakita nyo sa Facebook, yung nakita kong post dati, parang ang title niya yata ay Days After You Die. No, parang gano'n, no? Days after, mga araw, mga maraming araw o ilang araw pagkatapos mamatay. Hindi ko na matandaan yung details, basta ang point niya ganito. Tapos pagkamatay mo, natural, mag-iiyakan sila. Pagkalibing, natural, iiyakan sila. No? Pero yung mga nag-iiyakan, mamaya-maya, after few days, they will be back to their lives. Babalik na sila sa normal na takbo ng kanilang buhay. Siguro yung mas mahal sa buhay, mas matagal makalimot, no? Pero eventually, magno-normalize ang kanilang buhay. Right? Magno-normalize ang kanilang damdamin. Magkakaroon ng healing. Okay? Yung mga gamit mo, na pinakamamahal mo, binili mo yung mga damit na yon, bandang huli, pwedeng katagalan, pwedeng mapamigay na. O kaya pwedeng ipaukay-ukay siguro. No? So, pwede, ibig sabihin, ito mga pinahalagahan mo. Pero bandang huli, mawawalan ng value lahat. Kapag wala ka na. Tama? Tama? Di ba yung trabaho mo? Minahal mo yung trabaho mo. Pagkamatay mo, maniwala ka, may kapalit ka kaagad dyan. No? Actually, pagka-resign mo pa lang, may kapalit agad. Right? Kala mo napaka-importante ko sa kumpanya na to. Totoo, may importante ka, pero madali ka rin palitan. Tama? Tama? Di ba? Totoo, mahal ka, pero pwede ka rin makalimutan. O, yun ang realidad ng buhay. No? O ngayon, tinan mo kung ganun pa. Tapos, after many more days, lahat, balang araw, isa ka na lang alaala. Okay. At pag yung mga taong nakakaalala sa'yo, nakakakilala sa'yo, wala na rin sa mundo, wala ka na. Bura ka na sa alaala. Malibang ikaw si Jose Rizal. O kaya si Andres Bonifacio. Atapang atao, hindi atakbo. Aputol apaa, lalong hindi atakbo. No? So, ibig sabihin, ganun lang ang buhay. Yeah, ganun lang ang buhay, mga kapatid. Kahit tingin mo, gaano ka importante ngayon, gaano ka, kung ano man yung mga pinahalagahan mo ngayon, lahat ng yan, mawawala rin. Okay? Kaya nga po ang malaking tanong, what do you do in the light of eternity? Ano ang ginagawa mo? Yamang mayroon palang pang walang hanggan. Mayroon ba akong magagawa? Mayroon ba akong ginagawa na madadala ko hanggang sa kabila? Importante pala yon. Amen? Kaya kung meron kang dapat na sulitin, kailangan sulitin ko yung panahon ko. Saan? Para kumita? Okay lang, sige, kumita ka. Pero dapat sulitin ang panahon na tayo naglilingkod sa Panginoon. May nagagawa tayo para kay Lord. Sulitin ang panahon na tayo napapalapit sa Diyos. Sulitin ang panahon na tayo mas nakakasunod pa sa Lord. Amen? Hello? Amen po ba? No? Will of God. Pakisabi po, will of God. Okay? Pangalawa, nasulit. No? Ano raw? Sulitin ang oras para sa will of God. Number 2, sulitin ang oras para sa witnessing. No? Para sa witnessing. Tingnan nyo itong Colossians 4 verse 5. Colossians 4 verse 5, walk in wisdom toward them that are without. Ano ang ibig sabihin ng without? Outsiders. Anong ibig sabihin ng outsiders? Ito yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yan ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Mga taong wala pa kay Jesus. Okay, outsiders. So sabi niya, walk in wisdom toward them that are outsiders, redeeming the time. Ano yan sa Tagalog? Lumakad kayo ng may karunungan sa harapan ng mga hindi nakakakilala sa Diyos, samantalahin ang bawat pagkakataon. So pag sinabing sulitin, hindi lang sa will of God, sulitin sa pagwi-witness. Ibig sabihin,
Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, iba-ibang pagkakataon, may mga tao nakakasalamuha tayo, maaaring tayo ang instrument ni Lord. Tayo ang messenger ni Lord para sila makakilala sa Kanya. Amen? Sulitin ang pagkakataon. Yung mga kaklase mo ngayon, obviously, pag graduate na kayo, hindi mo na sila classmate. Tama? Maliban siyempre na magka-college ka pa lang, pwede mo maging classmate ulit. Pero sa ayaw at sa gusto mo, magkakahiwalay kayo ng mga taong malalapit sa'yo. Hello? Yung mga kasama mo sa trabaho, hindi mo laging kasama sa trabaho yung mga yan. Right? Yung mga nakakasama natin sa mga tao, hindi natin sila laging kasama. Kaya pag binigyan tayo ng pagkakataon, ang gawin, redeem the time. Sulitin ang pagkakataon. Amen? Sulitin ang oras, magpagamit daw tayo kay Lord para sa kanilang kaligtasan. Minsan nakapanginayang, no? Halimbawa, may naalala ko parang kamakailan lang, no, na kakilala ko, tapos nabigla ako namatay. Hindi ko man lang siya nasira ng gospel. Nakapangihinayang. Right? Diba, yung mga taong kasama natin, no, bigla na lang mawawala. Diba? Tapos hindi na tayo nakapag-share ng gospel. Diba? Namatay siya. Buhay pa yun . O, siyempre, no? Saan ka naman nakakita ng dating patay tapos namatay? No? Buhay na buhay pa yun nung mamatay, pastor. O, natural. No? Kaya, yun na nga buhay na buhay ngayon, pero mamamatay, kailangan nila si Lord. Amen? Amen? So, meron kayong mga pagkakataon sa school. Ako kasi maagang nakakilala kay Lord, no? Magsi-16 years old ako nung nakilala ko si Lord. So, high school pa lang ako. At kahit papano, meron akong ilang mga kaklase na nasiran ng gospel. Bagong Christian ako, bagong-bago, pero kahit papano, meron akong mga kaklase noon na nasira ng gospel. No? Mayroong isang grupo, parang Bible study ko sila agad. No? Meron din mga isa-isang tao na nadala ko sa Panginoon. No? Hindi ko pa alam noon na magpapastor ako. Pero natural kasi sa isang tao na may Kristo sa puso, gusto niya ring ipakilala si Kristo sa ibang tao. Amen? So, yun po, ang daming mga tao dyan, no? Tayo gagamitin ni Lord. Ngayon, redeem the time. Pakisabi ng malakas, redeem the time. Alam nyo, isang magandang chance to redeem the time ay yun ngayong anniversary natin. Ngayong anniversary, mag-i-invite tayo ng mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Amen? Para makakilala sila kay Lord. How about that, mga kapatid? Sinong gustong gawin yon? Di ba? Papagamit tayo kay Lord. Bakit? Kasi isa talaga sa emphasis ng redeeming the time, sabi niya, tayo raw magpagamit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen? Tumayo na tayong lahat. Come on, tayong lahat. Makinig mabuti, makinig mabuti. 68 years na ang GTC. 7 years na lang, ano na? O syempre, kaya ko rin yun sa calculator. 68 plus 7. O di 75, no? Pero, ano ang point? Ano yung 75? 75th anniversary is, sabi nila, diamond, di ba? Diamond anniversary. Actually, dalawang tinutukoy na diamond, 60 saka 75. Pero ang original talaga, 75, no? So, 75th year is our diamond anniversary. 7 years from now. Wow, no? Tapos, kung hindi pa darating si Lord, after another 25 years, centenarian na ang GTC. Tatanggap na tayo ng 100,000, no? Mula sa gobyerno. Di ba? Pero, ano ang point ko, mga kapatid, na lumilipas talaga ang panahon. Ang bait-bait ni Lord sa church. Amen? Ngayon, naisip ko, 7 years from now, diamond anniversary. Sabi ko po, at ipinagpipari ko, ngayong mga susunod na mga taon, bago tayo mag-diamond anniversary, sana magagawa pa tayo ng matitinding mga bagay para kay Lord. Amen? Amen? Ngayong mga susunod na mga taon, magpa-plant tayo ang GTC manganganak ng iba-ibang churches sa iba-ibang lugar. Okay? Of course, ikinakasana natin ang Malabon, GTC Malabon. No? So palakpakan natin si Lord dyan. Sina Pastora Alma Valenzuela, nag-umpisa na rin sila. No? Kasi marami rin taga Valenzuela dito. Nag-umpisa, kakaroon tayo ng GTC Valenzuela. No? Okay? Praise God. No? Hopefully, Lord willing,
QC, nagkaroon tayo dyan, no? Sa iba-iba pang mga lugar. Hindi lang sa Metro Manila, sa iba-iba pang mga lugar, sa iba pang bansa, no? Magkakaroon pa, mula dito sa GTC, marami pang magiging pastor. Amen? Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo, mukhang pastor o impostor, no? Mula dito sa GTC, may magiging mga missionaries. Amen? Sa mga susunod pang mga taon. Marami pang mangyayari. Of course, nagpipray din tayo, nabigyan tayo ng Panginoon ng mas malaking lugar. No? Bibilihin natin yung Maxis doon kasi sarado na. No? Papatibag natin yon, tapos gagawin natin parking lang ng bisikleta. No? So, yun yung level niya sa atin, pang parking. Hindi po. No? Pero ang point, yung nga, marami pang mangyayari. Amen? Sa mga susunod pang mga taon. As we celebrate our anniversary, dapat isipin natin to, redeeming the time. Lord, lumilipas ang panahon, di namin alam kung kailan ka darating. Mamaya 3 years pa lang, dumating na si Lord. Mamaya 7 years pa lang, dumating na si Lord. Di ba? Nag-rapture na pala. No? Kaya hindi natin alam. Kaya nga, habang andito pa tayo, we will redeem the time. Amen? Pero ako personally ito. Humanap kayo ng personal yung dahilan. Pero ako personal kong dahilan ganito, no? Kasi na-realize ko na ngayong 68 years ng church, tapos ako pala 53 years old na, no? 53. Hindi naman halata, di ba? Mukha lang 52, 11 months and 29 days. Di ba? Pero 52 53, no? So, ibig sabihin, kung plus 7 din ako, 60 na ako. Kung sa gobyerno yan, retirable na yon, right? Retirable na, no? So, hindi ko alam kung anong kalooban ng Panginoon sa akin sa pagdating na 60. Although sa mga kumpanya, 65 ang retirable, yung ibang mga pastor, inaabot naman ng 70, no? So, hindi ko alam kung anong kalooban ni Lord, no? Pero, ayaw kong isipin yung mas mahaba. Ayaw kong isipin yung 65. Ngayon, nagpo-focus ako sa number 7. Yun lang talaga iniisip ko, no? Hindi ako nagpapaalam, ha? No? Kamamaya, pagbaba ko rito, Pastor, mamimiss kita, no? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko ay, nagbibilang ako ng mas maiksing panahon. Kasi habang iniisip mo yung mas mahaba, parang iniisip mo, plenty of time. Di ba? Ano ka pa, medyo chill-chill ka lang, no? Nagsasayang ka ng oras, pero pag nag-iisip ka ng, oo nga, no, kunti na lang. No? Then, mas lalo mong i-redeem ang time. Amen? So kayo, ano ang personal na dahilan ninyo? Yung iba sa inyo, oo nga, gagraduate na ako sa high school sa senior high. Wala pa akong cell. Yung mga kaklase ko, wala pang nasisave. Wala pa nasisira ng gospel. Magandang pag-isipan yan. Sana bago ka makagraduate, may madala kang kaluluwa sa Panginoon. Amen? Meron kang maiwang cell group doon. Legacy mo yun sa school. Amen ba? Oo nga, mag-ano na pala ako Mag-aasawa na ako No? Pag nag-asawa na ako, siyempre may sarili na kaming buhay ng asawa ko. Tapos hanggang ngayon, yung mga magulang ko, sakit pa rin ako ng ulo. Diba? Dapat magbago na ako para man lang bago ko iwan si nanay. Mas maganda yung memory nila sa akin. Amen? Amen? Diba? At saka yung pamilya ko makakilala kay Lord. Diba? Ilang araw, sa trabaho, anong plano mo? Sa business, anong plano mo? Oo nga, no? Ilang taon pa, no? Dapat nag-iisip tayo dyan. And then, redeem the time. Amen ba? Oo nga, ito pa nga lang, na single ako. Hindi ko mabigyan gaano ng time si Lord sa buhay ko. Tapos, mag-aasawa pa ako, saka ko sasabihin na, basta magdi-devotion na ako pag may asawa na ako. Hello? Maniwala ako sa'yo. Baka ang devotion mo yung bunganga ng asawa mo. Diba? Baka ang devotion mo yung away niyong mag-asawa. No? Kaya ngayon pa lang, single ka pa lang, unahin mo na ang Word of God. Mag-devotion ka na ng mag-devotion para maging lifestyle mo na yan. Amen? Mag-pray ka ng mag-pray para maging lifestyle mo na yan. Amen? Hindi yung, pag ganito. Come on! Kung ano ang sitwasyon mo ngayon, kung ano ka ngayon, yan ang i-redeem mo na time.
Huwag ka na maghanap, pag ganito, pastor. Pag ako nakagraduate na, pag ako, pastor, wala nang iniintindi sa buhay. Hello, pag wala ka nang iniintindi, malamang, patay ka na. Diba? Sino bang walang iniintindi? Diba? So, ibig sabihin, ngayon pa lang, redeem the time. Amen? Mga kapatid, kung sinasabi mo ngayon, yes Lord, I will redeem the time. Para sa'yo, para sa relasyon ko sa'yo, anong ibig sabihin nun? Yung personal time mo kay Lord, prayer, devotion, pagsunod mo kay Lord, no? Yung iyong paglilingkod kay Lord. Will you redeem the time? Come on, will you redeem the time? Kung yan ang sinasabi mo, kapatid, taas mo nga ang iyong dalawang kamay sa Panginoon bilang tanda ng pagsasabi, yes Lord, ang araw ko sa iyo, ang oras ko sa iyo, ang buhay ko sa iyo. Yes Lord, here we are Lord, committing to you our lives. We will redeem the time. Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng grasya mo, ng kakayahan para makabawi kami sa mga pagkukulang namin. Makabawi kami sa mga kamalian namin, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, para masulit namin ang bawat oras. Hindi lamang sa pangsarili namin, hindi lamang para sa mahal namin sa buhay, masulit namin ang mga panahon namin para po sa iyo, Panginoon. At makapaglaan talaga kami, makapag-ipon kami ng mga bagay na pangwalang hanggan. Tulungan mo kami, Lord. Ang salitang ito tinatanggap namin sa aming mga puso. Redeeming the time, Lord. We will redeem the time. We receive this word in our hearts. This will be our lives. This will be the story of GTC, Lord. Pagpalain mo ang GTC, Panginoon. Sa mga susunod pang mga taon, makikita mo ang GTC, Lord, na habang tumatagal, habang tumatanda ang church na to, nananatiling masigla, nananatiling marami nagagawa para sa kaluwalhatian ninyo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Palakpakan po natin si Lord.